Ang tatamad ninyo. Tanghali na hindi pa rin kayo kumikilos. Tambak ang labahan, hugasan, at wawalisin tititigan lang ninyo. Sino ang gagawa ng mga yon? Ako? May karga akong bata. Michelle, magsaing ka na. Darating na ang papa ninyo, wala pang pagkain. Galit na sigaw ni Vina. 6 ang anak niya. 24 years old ang panganay at 1-month-old naman ang bunso. Bata ko na naman. Si Kuya Andre hindi mo puutusan. Gumagawa ko ng project pampasa bukas eh. Busy sa pagsusulat ng sagot si Michelle. Yan, dyan kayo magaling ang sumagot. Nagiging paniki kayo kapag inuutusan. Nanggagalaiti na sigaw ni Vina. Tumayo ka na, Andre. Tigilan mo ng paglalaro ng ML, mag-igib ka. Wala na tayong tubig. Kumakamot sa ulo na pinatay ni Andre ang cellphone at nagdadabog na dinampot ang timba. Uminit ang ulo ni Violet nang makita niya ang ginawa ni Andre. Galit na tumayo siya at itinulak ang kapatid. Huwag ka na mag-igib kung galit ka. Maglalaro ka lang ng ML. Ang hirap na nga ng buhay natin, ang titigas pa ng ulo ninyo. Anak, bakit bumangon ka? 10 a.m. na. May pasok ka pa sa ihawan mamayang hapon. Nagpapadede ng bata na sabi ni Vina. Paano ako matutulog ang ingay ninyo? Araw-araw ganito tayo. Pinag-aawayan kung sino ang maghuhugas at magluluto. Kung dalawa lang ang katawan ko, ako na lahat ang gagawa niyan. Inis na sagot ni Violet. Ang titigas kasi ng ulo ng mga kapatid mo. Matapang pa sa akin tuwing pinagsasabihan ko. Ang tamad na nga, layas pa. Galit na sumbong ni Vina. Palayasin mo na mama ng tuluyan. Matigas na siguro ang mga buto. Mabubuhay na siguro kakalaro ng ML. Tutulungan siguro ng mga barkada kapag may problema at sakit na. Galit na sagot ni Violet. Pumunta siya sa kusina nang hindi na sumagot ang mama niya. Nagdikit siya ng apoy. Uling ang gamit nila sa pagluluto. Nagsalang na siya ng sinaing. Panganay siya sa 6 na magkakapatid. Second year high school ang tinapos niya. Tumigil siya sa pag-aaral para tulungan ang kanyang mga magulang. Sa squatters area sila nakatira. Magulo ang kanilang lugar at patong-patong ang mga bahay. Pedicab driver ang papa niya. Mahilig pa manigarilyo at magsugal. Oo, magulo ang pamilya niya. Hindi katulad sa mga romance novel na nagtutulungan para umunlad. Aminin na natin ang totoo, na walang perpektong pamilya. Madalas matigas ang ulo ng mga bata at adik sila sa cellphone. Minsan nga sumasakit ang ulo niya dahil sa dami ng gawain. Hindi naman masyado makakilos ang mama niya dahil bagong panganak ito. Alagain pa ang 2 niyang kapatid na 6 years old at 3 years old. 16 years old na si Andre, pero isip bata pa rin at maraming barkada. 13 years old naman si Michelle. Masipag mag-aral, pero maldita. Pagkatapos magsaing nagprito na siya ng tuyo. Michelle, sumama ka sa akin. Bumili ka ng 2 order ng munggo. Hawak-hawak ang 2 timba na utos niya sa kapatid. Tumango si Michelle at sumaba ito sa kanya paglabas ng bahay. Sumimangot siya pagkarating sa igiban. Ang haba ng pila kasi. Ang haba ng pila. Kasi mahina na naman ang tulo ng gripo. Nakakainis. Aabutin na naman ako ng 12:00 rito. Nayayamot na bulong niya. Ate, nakabili na ako ng munggo. Umuwi ka muna. Kakain tayo. Nakangiti na sabi ni Michelle. Sige. Tumango na sagot niya. Aling Minda, ipipila ko na po itong timba. Babalikan ko mamaya pagkatapos ko kumain. Sige, babantayan ko para walang makasingit. Malakas ka sa akin eh. Crush ka ng anak ko. Nakangiti na sagot ni Aling Minda. Natatawa na tumango si Violet bago tumalikod. Ganda ang tawag sa kanya ng mga tao dahil matangkad siya, sexy, matangos ang ilong, maliit ang mukha at makinis ang kayumanggi na balat. Sabi ng mga tao kamukha raw niya si Nadine Lustre. Pagdating niya sa bahay, maingay na naman dahil kulang daw ang ulam. Tumahimik ka kayo. Nakakahiya sa kapitbahay. Ubusin na ninyo ang munggo. Tuyo na lang ang ulamin ko.
Mahina na sabi niya at pumunta siya sa kusina. Nagsandok siya ng kanin at kumuha ng 2 piraso ng tuyo. Naghugas siya ng kamay bago kumain. Tao po, Aling Vina. Nahuli po si Alan. Nagsusugal po kasi siya. Puntahan mo po siya sa presinto para makalabas. Nabingi si Violet sa malakas na sigaw ng lalaki sa labas ng pinto. Nanghihina na tumayo siya. Pumunta sa maliit na sala. Hindi na siya naghugas ng kamay at uminom na ng tubig. Mama, ako na lang po ang pupunta sa presinto. Huwag ka na munang sumama para hindi ka mabinat. Nanginginig ang boses na sabi niya. Sasama ako, Violet. Isasama ko si Bunso. Makikiusap ako sa pulis na palabasin si Alan. Kasi bagong anak ako. Mahirap lang tayo. Wala tayong kakainin kapag hindi na masada ang papa ninyo. Palagay ko maaawa naman sa atin ang mga pulis. Humihikbi na sagot ni Vina. Namumula ang mga mata na tumango siya at ibinilin kay Andre na buhati ng tubig at alagaan ni Michelle ang mga bata. Paglabas nila ng bahay, nakatingin ang mga tsismosa at nagbubulungan. Tahimik silang naglakad papunta sa presinto. Pagdating sa police station, nakiusap agad ang mama niya sa police officer na nakaupo sa front desk. Sir, patawarin na po ninyo ang asawa ko. Naglilibang lang po siya. Wala po siyang sinaktan na tao. 6 po ang anak namin. 1 buwan pa lang po ang bunso namin. At sa squatter po kami nakatira. Mamamatay po kami sa gutom pag hindi nakapamasada ang asawa ko. Ma'am, pasensya ka na po. Hindi ko po mapagbibigyan ng request ninyo. May batas at proseso po tayo na kailangang sundin. 3 beses na po nahuli sa sugalan ng mister mo. Pinakawalan po agad namin siya nung una at pangalawa pagkatapos pangaralan. Pero umulit pa rin siya ngayon. Binaliwala niya ang 2 pagkakataon at mga pangaral na binigay namin. Paulit-ulit po namin na sinabi sa inyo noon na 30K po ang piyansa nang mahuhuli na magsusugal. Asikasuhin mo po ang piyansa ni mister, makakalabas po agad siya. Magalang na paliwanag ng pulis. Sir, maawa ka na po. Wala po talaga kaming pera. Bukas nga po wala na kaming bigas. Umiiyak na paliwanag ni Vina. Pasensya na po, ma'am. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Magalang na sagot ng pulis at kinausap na ang ibang tao. Naiiyak na kinadga ni Violet ang sanggol niyang kapatid at niyakap ang mama niya. Tahan na, mama. Gagawa ko ng paraan. Bukas makakalabas na si Papa. Tumayo ka na. Bisitahin na natin si Papa sa selda. Mahina na bulong niya. Humihikbi na tumayo si Vina na nanginginig ang mga tuhod na naglalakad sila papunta sa selda. Naabutan nila si Alan na balisa kasamang ibang pedicab driver na nahuli rin. Agom, anong sabi ng warden? Lalabas na raw ba ako? Kabado na tanong ni Alan. Tanga ka! Ang tigas ng mukha mo na tanungin ako ng ganyan. Alam mong hirap na hirap tayo ngayon dahil bagong panganak ako. Nagawa mo pa talagang magsugal. Mas mahal mo talaga ang bisyo mo kaysa sa amin. Galit na sigaw ni Vina. Hindi ka raw pwedeng lumabas hanggat hindi binabayaran ng piyansa na 30,000. Nanghina ang mga tuhod ni Alan at naiyak na hinampas ang rehas. Agom, hindi ako pwedeng magtagal dito. Gumawa ka ng paraan. Paraan? Anong paraan? Ibenta ko itong kidney ko para makalabas ka? Grabe na nga ang stress ko, araw-araw dinagdagan mo pa. Umiiyak na sigaw ni Vina. Ma, tama na po. Huwag na kayo mag-away. Gagawa ako ng paraan para makalabas si Papa. Umuwi na po tayo. Bukas na tayo bumalik dito sa presinto pag may pera na. Kalmado na paliwanag ni Violet. But deep inside, masama ang loob niya dahil siya na lang palagi ang tagasalo ng mga problema. Violet, bumalik ka agad sa amo mo. Sabihin mo, uhulugan natin araw-araw paglabas ko. Sigurado na pautangin ka ng boss mo dahil nagpapa 5-6 siya. Malumanay na utos ni Alan. Masama ang loob na tumango si Violet at lumabas siya ng presinto kasama ang mama niya. Mauna ka nang umuwi, mama. Mag-iingat ka sa paglalakad. Pupunta muna ako sa restaurant. Malumanay na sabi niya at ibinigay niya kay Vina ang sanggol. Sige, anak, bilisan mo lang ha. Iintayin kita. Galingan mo makiusap para pautangin ka ng amo mo. Nang pupunas ng luha na utos ni Vina.
Malungkot na tumango si Violet dahil hindi siya sigurado kung pautangin siya ng kanyang amo dahil overbali na siya. Madam, babal... Naku, Violet, alam ko na ang sasabihin mo. Babalik ka na naman? Uutang huhulugan araw-araw, pero hindi naman natutupad. Malakas ang boses na sagot ni Madonna. Hindi man lang siya pinatapos magsalita. Aba, tambak na ang bali mo. 100 lang ang kinakaltas ko sa sahod mo araw-araw dahil naaawa ako sa'yo. Pero huwag mo namang samantalahin ang kabaitan ko. Mabali ka na naman ngayon dahil nakakulong ang papa mo. Idadamay pa ninyo ako sa problema ninyo. Eh hindi naman ako kasama sa sugalan. Doon ka mangutang sa kalaro ng papa mo. Pilitin mo sila na tulungan ka. Pasensya na po. Nagbabakasakali lang po ako na magpapautang ka kasi wala po talaga akong ibang malalapitan. Nagpipigil ng luha na sagot niya. Wala akong ipapautang sa iyo, Violet. Nasa pautangan lahat ng pera ko. Malumanay na sagot ni Madonna at tinalikuran siya. Aburido na nanginginig ang mga tuhod na lumabas siya ng restaurant. Naglakad siya sa bangketa. Walang direksyon kung saan siya pupunta. Palimos po. Nakangiti na sabi ng batang pulube na nakasalubong niya. Naiiyak na pinagmasdan niya ang maduming palad ng bata at maamo nitong mukha. Ate, okay ka lang po ba? May 10 piso ka po ba? Ibibili ko po ng sabaw. Tuluyan ang pumatak ang luha niya matapos marinig ang sinabi ng bata. Kasi iniisip niya na baka mamalimos na rin silang magkakapatid kapag hindi nakalabas bukas sa kulungan ng papa niya. Sumisinghot na dumukot siya sa bulsa. Nakakuha siya ng 20 at ibinigay niya yon sa bata. Maraming salamat po, ate. Huwag ka nang umiyak. Sigurado ako masosolve din agad ang problema mo kasi mabait ka. Nakangiti na sabi ng bata at kumaway ito bago tumakbo palayo. Namumula ang mukha na pumunta siya sa makipot na iskinita. Lumiko sa sekretong daan, papunta sa abandonadong bahay. Nadatnan niya roon ang kanyang mga kaibigan na mandurukot. Kumusta, Violet? Naligaw ka ba dahil sa papa mo? Nakangisi na tanong ni Badong, ang leader ng Stature Gang. Oo, ang bilis talaga kumalat ng balita. Wala pa akong sinasabi, alam na ninyo agad. Formal na sagot niya. Siyempre, maraming announcer dito sa lugar natin. Balita namin, kailangan mo ng 30K? Nakatitig sa mga mata niya na sabi nito. Oo, may pera ba kayo? Ipautang na ninyo sa akin. Violet, wala rin kaming pera. Kaya nga kami nagmi-meeting ngayon para magkapera. Nakangisi na sagot ni Badong sa tanong niya. Malaki ba ang racket ninyo mamayang gabi? Pasama ako. Desperado na sagot niya. Wala eh. Kailangan talaga kumapit sa patalim para mabuhay. Oo, malaki pero palagay ko kinakalawang ka na kasi mahigit 6 na buwan ka ng hindi nandurukot. Magbabagong buhay ka na, di ba? Kaya ayaw mo nang sumama sa grupo natin? Nangaasar na sagot ni Badong. Oo, ayoko na sana pero gipit ngayon eh. Malungkot na sagot niya. Palihim siyang nagdanakaw noon sa mayayaman at nandurukot. Pero itinigil din niya dahil naawa na siya sa mga tao. Sige, isasama ka namin ulit pero ikaw ang unang papasok sa abandonadong pawn shop na nakatayo sa malawak na private property, malapit sa bilihan ng mga sasakyan. Sigurista na sagot ni Badong. Ano? Seryoso ka ba? Usap-usapan dito sa lugar natin na maraming empleyado na trap doon sa loob ng pawn shop noon na hanggang ngayon ay hindi pa nakakauwi sa pamilya nila. May nagsabi rin na madalas daw may mga lalaki nakatambay doon na nakasuot ng black suit. Kinakabahan na paliwanag niya. Sus, naniwala ka naman agad sa chismis. Kung ayaw mo sumama, di wag. Muwi ka na. Kami na lang ang pupunta. Hindi ka namin bibigyan ng alahas. Sabi pa naman ng mga tao, maraming alas na iniwan doon kasi bigla ng pag-alis ng may-ari. Pumunta na sa ibang bansa. Excited na sagot ni Badong. Siguro nga marami pero hindi tayo sigurado. Alam mo naman ang chismis, palaging may bawas at dagdag. Naiinis na sagot niya. Violet, wala kaming pakialam sa chismis. Pera ang kailangan namin. Kung ayaw mo sumama sa amin, umuwi ka na. Violet, wala kaming pakialam sa chismis. Pera ang kailangan namin.
Kung ayaw mong sumama, umuwi ka na. Mataray na sagot ni Paula, ang feeling artista na asawa ni Badong. Pangit naman. Sige, sasama ako pero 50-50 ang hatian natin. Casual na sagot niya. Okay, deal. Pag-aralan mo itong mapa. Kabisaduhin mo lahat ng secret exit para mabilis ka makalabas. 12 midnight natin papasukin para tulog ng mga tao. Magsuot ka rin ng Bluetooth earphone para mabilis ng communication nating lahat. Malumanay na paliwanag ni Badong. Sige, saan ang meet-up place natin? Nakatitig sa mapa na sagot niya. Sa gilid ng building, kanya-kayang dala ng gamit. Katulad ng dati ang kilos, teamwork tayo. May papasok, may lookout, at mangungulekta. Seryoso na sagot ni Badong. Okay, alam ko na ang gagawin ko. Pahiram ako nitong mapa, dadalhin ko sa bahay. Pag-aaralan ko. Tinupi ang mapa na sagot niya. Sige, dalhin mo pero wag mo ipakita sa iba. Uuwi na rin kami. Matutulog at maghahanda. Malumanay na sagot ni Badong. Sige, uwi na ako. Pero pautang mo na ng 500, wala kaming bigas eh. Wala ring diaper ang bunso kong kapatid. Desperada na pakiusap niya. 200 na lang ang pera ko pero pagkasyahin mo na. Nakangiti na sagot ni Paula. Lumabig agad ang ulo dahil sasama siya. Kinuha niya ang pera at nagmamadali na umalis. Matagal na siyang member ng Snatcher Gang. Pero hindi niya sinasabi sa kanyang mga magulang at kapatid dahil ayaw niyang dagdagan pa ang kahihiyan ng kanyang pamilya. Gusto na niyang tumigil. Pero paano? Puro problema ang dala ng papa niya at palagi silang kapos sa pera at pagkain. Ni hindi nga mabilhan ng bagong tsinelas at damit ang kanyang mga kapatid. Dumiretso siya sa tindahan. Bumili siya ng 2 kilo ng bigas, 2 sardinas, at 2 piraso ng small diaper. Pagdating niya sa bahay, sinalubong agad siya ni Vina. Ano? Kumusta ang lakad mo? Mugto ang mga mata na tanong nito. Magpahinga ka na ma. Bukas may pera na tayo. Tutulog muna ako para hindi ako antukin pagpasok ko mamaya. Nakangiti na sagot niya upang hindi ito maghinala. Diyos ko po, maraming salamat. Makakalabas ng bukas ang asawa ko. Umiiyak sa tuwa na sabi nito. Napawi ang ngiti ni Violet at nagmamadali na pumasok siya sa maliit na kwarto. Patagilid na humiga siya sa katre. Kinuha niya ang mapa at tinitigan yon. 12:00 ng gabi. Tahimik na umakyat ang 6 na tao sa mataas na gate na yari sa bakal. Humihingal na lumalapat ang mga paa nila sa semento at patingkayad na naglalakad sila papasok sa malaking building. Sumenya si Violet na nakita na niya ang entrance. Nagbigay ng signal si Badong na pumasok na siya. Dahan-dahan na pinihit niya ang doorknob. Napangiti siya nang bumukas agad ang pinto. Mabuti hindi nakalak. Masaya na sigaw ng isip niya. Maingat na pumasok siya sa loob. Kumunot ang kanyang noo nang sumalubong sa kanya ang kadiliman. Nakaramdam siya ng takot at panganib dahil wala man lang liwanag na pumapasok galing sa labas ng building. Alisto na umatras siya at pinihit ang doorknob pero nakalak sa labas at ayaw mabuksan ang pinto. Gusto niyang sumigaw na huwag siyang iprank ng kanyang mga kasamahan pero hindi niya ginawa dahil may naamoy siyang perfume. Kumunot ang kanyang noo at tumaas lahat ng balahibo niya sa katawan nang maamoy niya sa malapitan ang perfume at may mainit na enerhiya sa kanyang harapan. Gusto niyang umatras pero hindi pwede. Nakasandal siya sa pinto na ayaw mabuksan. Frustrated na binuksan niya ang maliit na flashlight. Sumigaw siya ng malakas nang makita niya ang balbas sarado na lalaki. Nagalit na nakatitig sa kanyang mga mata at hinila ang suot niyang maskara. Ang galit na umisi ang lalaki at mariin na pinisil ang mukha niya. Kinakabahan na kinagat niya ang palad ng lalaki at sinuntok ito ng malakas. Sisipain pa sana niya ito pero nahuli nito ang paa niya. Mariin na hinawakan siya sa binti at hindi iyon pinakawalan kaya hindi siya makagalaw. Badong, tulungan ninyo ako. May kapre dito sa loob, hawak-hawak ang binti ko. Ayaw akong pakawalan. Malakas na sigaw niya. Galit nang umisi ang lalaki
at biglang binitiwan ang binti niya. Pahiga na bumagsak siya sa matigas na sahig. Nasasakta na bumangon siya at palihim na pinagmasdahan ang paligid. Puro one-way mirror wall ang nakikita niya. Kita ang tanawin sa labas, pero hindi kita ng mga tao ang loob ng building. Stop looking around. Lumuhod ka sa harapan ko. At ipaliwanag mo sa akin kung bakit ka pumasok rito sa bahay ko. Galit na sigaw ng lalaki. Kinakabahan na tinitigan niya ang lalaki sa mga mata. At dahan-dahan siyang lumuhod. Pasensya na. Hindi ko alam na bahay mo ito. Pumasok ako rito para magnakaw ng mga alahas kasi dati itong pawn shop. Nanginginig ang mga labi niya na nagpapaliwanag. Lousy explanation. Ang sabihin mo, tauhan ka ni Don Mirano. Inutusan ka niya para itumba ako. Galit na sagot ng lalaki at pinisil ang kanyang pisngi. Maniwala ka, hindi ko kilala si Don Mirano at hindi rin kita kilala. Napilitan lang ako sumama sa mga kagrupo ko na snatcher dahil nakakulong ang papa ko at wala kaming pambili ng pagkain bukas. Naiiyak na paliwanag niya. Naningkit ang mga mata ng lalaki at binitiwan ang kanyang pisngi. Siguraduhin mo na totoo lahat ng mga sinabi mo. Dahil kung hindi, uuwi kang nakasilid sa kahon bukas ng umaga. Kinikilabutan na tumango siya at nanlaki ang kanyang mga mata nang bumukas ang pinto. Pumasok ang 6 na lalaki, pasan-pasan ang kanyang mga kaibigan. Tanggalan sila ng maskara at paluhurin sa munggo. Galit na utos ng lalaki bago nito binuhay ang ilaw. Tumulo ang luha ni Violet nang makita niya ang malawak na living room na halos mapuno ng mga mamahaling appliances. Ang tanga ko! Hindi ako nag-isip bago pumayag na magnakaw. Umiiyak na sigaw ng isip niya. Ngayon na nakita na ninyo ang living room. Anong appliances ang gusto niyong nakawin? Sarcastic na tanong ng lalaki. Wala po. Pangako po hindi na kami uulit. Hindi na kami papasok dito sa bahay mo. Umiiyak na sagot ni Badong. Of course hindi na. Kasi nabuking na kayo. Now tell me your real name and address. Galit na utos ng lalaki. Takot na nagpakilala sila habang busy ang lalaki kakapindot ng laptop. Mga pigpitsugi na magnanakaw lang pala kayo. Ang lakas ng loob ninyo na pasukin ang bahay ko? Nakakainsulto na sabi ng lalaki. Sino ang leader ninyo? Si Violet po ang leader namin. Siyang nagplano na magnakaw ng mga alahas kasi nakakulong ang papa niya at wala silang pambili ng pagkain. Nagsisinungaling na sagot ni Badong. Mariin na kumuyom ang kanang kamao ni Violet at sinuntok niya ang nguso ni Badong. Sinungaling! Ikaw ang leader ng grupo natin pero hindi mo kami kayang panindigan? Galit na sigaw niya. Pumalakpak ang lalaki at hinila siya paupo sa sahig. Ang lakas ng fighting spirit mo. Single ka ba? Hindi siya sumagot. Nakipagtitigan siya sa lalaki. Ngumisi ito at inilapit ang mukha sa mukha niya. Napasinghap siya at yuyuko sana. Pero hinawakan nito ang baba niya at galit na bumulong. Gusto ko ang babaeng maldita na katulad mo. Maganda ka. Magkakaroon ka ng silbi sa organisasyon. Galit na umirap siya at kinurot ang kamay nito. Aray! Pasaway ka talaga. Amanda, paliguan at bihisan mong babaeng to. Tingnan mo rin kung birhen pa ba siya. Istrikto na sigaw ng lalaki. Takot na sumandal siya sa dingding at naiiyak na nakiusap. Single pa po ako. Birhen and no boyfriend since birth. Panganay na anak sa 6 na magkakapatid. Kumakayod ako araw-araw para may pambili kami ng bigas. Nakikiusap po ako. Huwag niyo ako ibenta sa sindikato. Kailangan po ako ng pamilya ko. Hinihintay po ako ng mama ko. Umaasa po siya na uuwi ako bukas na may dalang pera pambayad sa piyansa ni Papa. Umigting ang panga ng lalaki at pinunasan ng daliri ang luha niya. Stop crying. Hindi bagay sa magnanakaw na katulad mo. Sumama ka kay Amanda. Sundin mo lahat ng sasabihin niya. Huwag kang tatanggi para hindi uminit ang ulo ko. Sarcastic na paliwanag nito. Nanginginig ang mga tuhod niya nang tumayo siya. Hinawakan ni Amanda ang braso niya at naglakad sila papasok sa loob. Dalhin niyo sa malaking kwarto lahat ng magnanakaw. Maawtoridad na utos ng lalaki. Boss, wag po. Pauwi na po ninyo kami. Pangako po,
Hindi namin ipagkakalat na dito sa abandonadong building ang hideout ninyo. Takot na pakiusap ni Badong. Of course, hindi ka dapat magchismis para hindi ka maglahaw bigla dito sa mundong ibabaw. Now, shut your mouth and be obedient. Nakasalalay sa mga kamay ni Violet ang mga kapalaran ninyo. Mariin na sagot ng lalaki at matikas na naglakad ito papunta sa loob ng bahay. Inatake ng nerbyo si Violet nang makita niya ang malaking bathtub. Nanginginig na umatras siya, pero hinawakan siya ni Amanda sa braso niya at malumanay na nagsalita. Huwag matigas ang ulo mo. Hindi ka makakatakas sa lugar na to. May CCTV bawat sulok ng building at napapalibutan ng mga bantay. Sinadya ni boss na papasukin kayo para turuan kayo ng leksyon. Maligo ka na. Magsipilyo na 2 beses. Magbihis at magpakabait. Sundin mo lahat ng utos ni boss para makabalik ka sa pamilya mo. Umiiyak na tumango siya at hinubad ang sapatos. Nakadamit na umupo siya sa bathtub. Wala siyang pakialam sa galit ng lalaki. Binagalan niya ang paliligo. Pero napatingin siya sa pinto nang pumasok ang lalaki. May hawak itong bathrobe at red nighties. Magbihis ka na, bilisan mo. Ayaw ko sa lahat ng pinaghihintay ako. Importante sa akin ang bawat segundo. Nakatitig sa mga basa niyang labi na sabi nito. Sige, magbibihis na ako pero lumabas ka muna. Nakatitig sa tubig na sagot niya. Ayoko. I want to make sure na susundin mo agad ang utos ko. Mariin na sagot nito. Tss, ang bastos mo? Wala kang respeto at hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng privacy. Galit na sigaw niya at sinabuyan ng tubig ang lalaki sa mukha. Sarcastic na tawa ng lalaki. Dinuturuan mo ko kung anong ibig sabihin ng respeto at privacy? Really? Di ba magnanakaw ka? Kung hindi ka pumasok dito sa loob ng bahay ko, hindi ka mapupunta rin sa bathtub. Tss, feeling malinis at mabait. Magbihis ka na. Suotin mo tong lace panty at bathrobe. Ilalagay ko na sa laundry basket itong nighties. Binasa mo eh. Namumula ang mga mata na tumayo siya at nakayuko na nagbihis. Dinampot ng lalaki ang basa niyang mga damit at inutusan siyang magsipilyo. Panonoorin mo rin ba ako magsipilyo? May hawak na toothbrush na tanong niya. Yes. I want to make sure na wala kang sirang ngipin at mabangong hininga mo. Kasi ayoko sa babaeng may bad breath. Nakatitig sa bibig niya na sagot nito. Kinakabahan na tumango siya at nagsimulang magsipilyo. Iniisip niya na gagawin siyang alipin ng lalaki sa kama. Tumulo ang mga luha niya at umaalog ang kanyang mga balikat. Niyakap siya ng lalaki sa likod at kinuha sa kamay niya ang toothbrush. Hinilamusan din ito ang mukha niya ng may bula. Stop crying. Ikaw ang pumili ng kapalaran mo. Be a stronger character in your own story. Para manalo ka sa laban. Malamig na bulong ng lalaki at bigla siyang pinasan. Pumunta sila sa opisina na soundproof ang dingding. Antigo ang mga kagamitan at mamahalin ang mga painting na nakasabit sa dingding. Magkatabi na umupo sila sa sofa. Kaharap ang gwapong lalaki na merong hawak na mga papeles. Tama ka, Alessandro. Maganda siya. Bagay kayo. Nakangisi na sabi ng gwapong lalaki. Shut up. Don't look at her. Tapusin mo ang mga papeles na pinapaprint ko sa'yo. Seryoso na sagot ni Alessandro at pinisilang palad niya. Dan, alam mo naman mahilig ako sa rush. Lalo na at milyon ang bayad. Nakuha ko ng personal data ni Violet. Lahat ng information ng pamilya niya at kung paano sila pumirma. All you have to do is sign this marriage contract para maipasa ko na bukas sa registration office. Nanlamig ang buong katawan ni Violet matapos niyang marinig ang sinabi ng lalaki. Nanginginig na hinila niya ang kanyang kamay. Pero ayaw pakawala ni Alessandro. Stop protesting, V. Kung gusto mo na makauwi ka bukas at makalabas sa kulungan ng papa mo, babayaran kita at pakakawalan kapag pumirma ka sa marriage contract na inihanda ni Attorney Oliver. Malumanay na paliwanag ni Alessandro at inilagay ang ballpen sa kamay niya. Ayaw kitang pakasalan. Hindi kita kilala. Ayoko na ma-involve sa secret organization mo. Umiiyak na sagot niya. Okay, madali akong kausap. Gagawin kitang alipin sa kama at tagalinis itong mansyon. Ikaw din ang magluluto, plus wala kang sahod. Gagawin ko ring tagabantay ng mga aso mga kaibigan mo. Tapos, hindi na makakalaya ang papa mo.
Sisiguraduhin ko na tatanda siya sa loob para lalong mahirapan at ma-stress ang mama mo at mga kapatid mo. Galit na sagot ni Alessandro at binawi ang ballpen. You are evil! Sumisigok na sagot niya. Mas evil ka sa akin, V. Dahil ninanakaw mo ang pinaghirapan ng iba. Sarcastic na sagot ni Alessandro. Ang kapal ng mukha mo na husgahan ako? Hindi ako magnanakaw kung mayaman lang ako katulad mo. Walang tao na masama. Sitwasyon at mga pagsubok ang nagpapabago sa kanila. Umiiyak na pangangatwiran niya. I understand your pain. Pero tinatanggihan mo ang offer ko. Ibig sabihin, ayaw mo yumaman. Ayaw mo tulungan sa legal na paraan ng pamilya mo. Mas gusto mo yata na magnakaw habang buhay. What if, demanda kita ngayon para magkasama na kayo sa kulungan ng papa mo? Gusto mo ba yon? Natahimik siya at napahiya sa sinabi ni Alessandro. Umiiyak na kinuha niya ang ballpen sa kamay nito. Tahimik na binasa niya ang mga letrang nakasulat sa papel. Nakasulat sa ibaba ang pangalan ni Alessandro Laciano at Violet Carpio. Nanginginig ang mga daliri na pumirma siya sa ibabaw ng kanyang pangalan. Kinuha ni Alessandro ang ballpen at pumirma din ito. Congratulations, newlyweds! Pumapalakpak na saad ni Oliver. Hindi ito apektado sa kadramahan nila. Stop clapping, Oliver. Nakakairita. Nakatikwas ang kilay na sabi ni Alessandro. Okay, sorry, Master. Now, pumunta naman tayo sa level 2. Honeymoon time. Hindi ko na kayo sasamahan. Pumunta na kayo sa Master's bedroom. Umalis na kayo rito sa opisina ko. Nanunukso na sagot ni Oliver. Ngumisi naman si Alessandro at binuhat siya ng pa-bridal style. Umiiyak na pinagmasdan niya ang hallway. Gusto niyang tumalon at tumakbo palayo kay Alessandro para takasan ang kanyang kapalaran. Pero hindi pwede. Dahil sa mga kamay niya nakasalalay ang magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Pinihit ni Alessandro ang doorknob. Pumasok sila sa malawak na kwarto. Patay ang mga ilaw, pero sa bedroom bukas ang lampshade. Inihiga siya ni Alessandro sa kama na ang bedsheet ay totoong pera. Bumangon siya pero itinulak siya ng lalaki pahiga. Teka, sandali. Basa ang buhok ko. Mababasa ang mga pera mo. Kinakabahan na sabi niya. I don't care. All you want is money, so I gave it to you. Lasapin mo ang amoy at sarap ng salapi. Husky na bulong ni Alessandro at sumampa ito sa kama. Okay, fine. Mukhang pera ang tingin mo sa akin? Sagarin na natin. Hindi ako papayag na tumabi sa iyo hanggat hindi pa nakakalaya si Papa. Palaba na sagot niya. Shh! Huwag mo akong uutusan, V. Ako ang amo. This is my property. Kaya dapat lang na rules ko ang masusunod. Malamig na sagot ni Alessandro at hinaplos ang mapula niyang mga labi. Pumikit siya ng mariin. Hinayaan niya na salakayin ng bagyo ang buo niyang pagkatao. Inaantok na sumubsob si Violet sa matigas na unan. Napangiti siya nang masinghot niya ang mabangong perfume na gawa sa lavender. Ninamnam niya ang mainit at mabango na pakiramdam. Pero natataranta na dumilat siya nang lumapat ang basang labi sa nakatikom niyang bibig. Good morning, beautiful. Seryoso na bati ni Alessandro. Ngalay na ang braso ko. Kagabi mo pa ginawang unan. Ha? Sorry, hindi ko alam. Nahihiya na sagot niya at mabilis siyang tumalikod. Bumangon ka na. Bumangon ka na. Suotin mo ang bathrobe. Darating ng mga maids. Magdadala sila ng breakfast. Bumangon siya sa utos ni Alessandro. Tumango siya at dahan-dahan na tumayo. Pinulot niya ang bathrobe at mabilis na isinuot. Tinitigan ni Alessandro ang isang bugkos na 1,000 peso bill. Dinampot yon at hinaplos ang pulang tinta. Lahat ng pera sa kama, sayo na. Except dito sa hawak ko. Nagulat siya sa sinabi ng kanyang asawa. Pero hindi siya nagsalita. Ayaw mo ng pera? Nakakainis na tanong nito. Siyempre gusto. Nakairap na sagot niya. Sobra-sobra na yung pambayad sa piyansa at pambili ng bahay at lote. I know. Maligo na tayo. Para makapunta na tayo ng maaga sa pamilya mo. Casual na sagot ni Alessandro. At binuhat siya papunta sa banyo. Pumikit siya nang umagos ang tubig galing sa shower. Plano niyang didmahin ang kanyang asawa. Pero hinawakan nito ang baba niya. At bumulong na makipagtitigan siya. She obey his rules.
Kalmado na sinabayan niya ang bawat galaw. Hahayaan niya ang kanyang sarili na malunod sa huwad ng kaligayahan hanggang sa makamit niya ang kalayaan. Pagkatapos maligo, pinapili siya ni Alessandro ng damit sa wardrobe. Baggy pants at cotton t-shirt ang isinuot niya. Tumaas ang kilay ni Alessandro sa outfit niya, pero hindi ito nagkomento. Magkaharap na kumain sila ng breakfast. Mainit na tsaa at coffee ang inihain ng maid. Ang coffee ay Turkish food na gawa sa meatballs, served with rice, salad and bread. Vi, anong plano mong gawin sa pera na binigay ko sa'yo? Nagpupunas ng kamay na tanong ni Alessandro. Ibibigay ko kay mama para mabili niya ng lahat ng mga gamit sa bahay. Pagkain at damit. Nope. I-save mo ang pera para sa sarili mo. Mag-open ka ng bank account para mabilis kang makaipon. I know na gustong-gusto mong tulungan ang pamilya mo. Pero magtira ka dapat para sa sarili mo. Because we don't know kung hanggang kailan ka sa poder ko. At kung palalaguin ba nila ang pera na ibibigay mo. Malumanay na paliwanag ni Alessandro. At tumayo ito. Okay, susundin ko ang payo mo. Pwede na ba tayo pumunta kina mama at nasaan ang mga kaibigan ko? Malumanay na tanong niya. Shh! They are not your friends. Ipinahama ka nila because you are vulnerable. Ipinahama ka nila because you are vulnerable. Problemado, walang kakapitan. Pinauwi ko na sila kanina pa. Sinabihan ko sila na huwag magsasalita. Dahil araw-araw nakabantay sa kanila ang mga tauhan ko. Natouch siya sa sagot ni Alessandro, pero hindi siya nagpasalamat. Dahil lahat ng bagay na ginawa nito ay may kapalit. Magka-holding hands na pumunta sila sa garahe. Ngayon lang niya nalaman na may secret door ang malaking building papunta sa Luciano Car Empire. Binuksan ni Alessandro ang pinto ng Black Bugatti. Pinapasok siya sa loob at ikinabit ang seatbelt. Sandro, ikaw ba ang may-ari ng Luciano Car Empire? Nahihiya na tanong niya. Yes, pero wag mong ipagsasabi sa iba at gusto ko ang nickname na ibinigay mo sa akin. Nagmamaneho na sagot nito. Ibig sabihin, matagal ka na rito sa Pilipinas? Hindi mo lang ginamit ang gate at garahe ng lumang Pontiac para isipin ng mga tao na walang nakatira doon? Curious na tanong niya. Yeah, I don't want to brag my wealth. Mas okay ang buhay na private at low-key. Casual na sagot nito. Low-key daw. Inihiga mo nga ako sa pera. Napaka-possessive at diktador mo pa. Mahina na bulong niya. What did you say? Hindi ko marinig, lakasan mo. Nangaasar na utos ni Alessandro. Ang sabi ko, ang pangit mo. Hindi bagay sa'yo ang makapal na balbas. Matalas, makati at Tumigil siya sa pagsasalita nang maalala niya ang nangyari kagabi. Why did you stop talking? Nahihiya kang aminin na masarap maglambing itong balbas ko na binabash mo? Nakangisi na sagot ni Alessandro habang ipinapasok nito ang Bugatti sa Luciano Village. Tumahimik ka nga, hindi masarap. Kinuha mo kasi ng sapilitan. Saka pwede ba? Huwag kang feeling close sa akin. Kagabi mo lang ako nakilala, hindi kita kaibigan. Masungit na sagot niya. Yes, we're not friends because we're married. Asawa kita. May karapatan ako na kausapin at yakapin ka. I own you, Violet. At wala kang karapatan na umalis. Mariin na sagot ni Alessandro at pinindot nito ang busina. Bumukas ang malapad na gate. Ipinasok ni Alessandro ang Bugatti sa malawak na garahe na yari sa crystal stone ng sahig. Binuksan ng security guard ang pinto ng Bugatti. Namamangha na bumaba siya. Kaninong bahay to? Bakit tayo pumunta rito? Di ba sabi ko sa presinto tayo pumunta para makalabas si Papa? Stop asking many questions, V. Act normal at sang-ayunan mo lahat ng sasabihin ko. Maautoridad na bulong ni Alessandro sa kanan niyang tenga at hinapit ang bewang niya bago sila naglakad papunta sa loob ng bahay. Violet, anak ko! Malakas na sigaw ni Vina at Alan nang matanaw sila sa pinto. Hindi talaga maitago ang pagkaskwami. Nanubig ang kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang papa na nakangiti. Emosyonal na tumitig siya sa mukha ni Alessandro dahil tinupad nito ang hiling niya. Thank you. Mula sa puso na bulong niya. Ngumiti si Alessandro at hinalikan siya sa noo.
Ang sweet ninyong dalawa. Kinikilig na tili ni Vina. Totoo ba ito, Violet? May boyfriend kang apam? Ha? Ah, opo, dumating si Sandro kagabi. Sinorpresa niya ako. Hindi ko alam na totoo palang sinasabi niya na uuwi siya rito sa Pilipinas kasi sa messenger lang kami nag-uusap. Nakangiti na pagsisinungaling niya. Nako anak, good timing ang pagdating ng boyfriend mo. Nasolve lahat ng problema natin. Binigyan pa tayo ng malaking bahay. Kailan ba kayo magpapakasal? Excited na tanong ni Vina. Ikinasal na po kami kagabi sa papel at kama. Malungkot na sagot ng isip niya, pero hindi niya pwedeng sabihin. Ma, hinay-hinay po sa pagtatanong. Nakakahiya po kay Sandro. Baka isipin niya mukhang pera tayo. Nako anak, okay lang yon. Kailangan naman talaga natin ng pera. Hindi naman marunong magtagalog ang boyfriend mo. First time rito sa Pilipinas. Parang tanga na sagot ni Vina. Ma, tumahimik ka na. Nakakahiya. Marunong magtagalog si Sandro. Nahihiyang saway niya kay Vina. Ah, ganun ba? Pasensya na, excited lang ako. Sobrang bilis kasi ng mga pangyayari. Nakayuko na sagot ni Vina. Hindi ito makatingin sa mukha ni Alessandro. Okay lang po. Binigyan ko po kayo ng bahay, pera, at pinalabas ko si Uncle Alan para maging masaya si Violet. Kasi iyak siya ng iyak kagabi. Iniisip niya kayo. Handa siyang gawin ng lahat para sa inyo. Seryoso na paliwanag ni Alessandro. Maraming salamat sa inyong dalawa. Umupo kayo, kumain ng merienda. Nakangiti na sabi ni Vina bago ito pumunta sa kusina kasama si Alan. Sandro, bakit ang laki ng tulong na ibinigay mo sa pamilya ko? Bulong ni Violet. Because I need your help. Kailangan ko ang serbisyo mo. May pupuntahan tayong birthday party mamayang gabi. Galingan mo ang pag-arte. Mariin na sagot nito. Kinakabahan na tumango siya at ngumiti nang makita niya ang kanyang mga magulang na may hawak na food tray. Sapat ng inspirasyon ang ngiti at kasiyahan ng kanyang pamilya para patuloy na kumapit sa magandang buhay na pangako ni Alessandro. Kinakabahan na sinabayan ni Violet ang graceful na paghakbang ni Alessandro papasok sa malawak na hardin ng pamilya Mirano. Nakasuot siya ng pink na Filipiniana at silver high heels. Black tuxedo naman ang suot ni Alessandro. Formal attire kasi ang theme ng party. Relax, V. Huminga ka para mawala ang nervyos mo. Malambing na bulong nito. Hindi ko kayang mag-relax. Hindi ako sanay sa ganitong party. Puro politician at billionaires ang mga bisita. Hindi rin ako fluent magsalita ng English. Nanginginig ang mga labi na sagot niya. Huwag mo isipin ang mga tao sa paligid natin. Ang isipin mo ay mga bagay na kaya kong gawin sa pamilya mo. Don't forget that you are my prisoner. Don't forget that you are my prisoner. Yes, mag-asawa tayo sa papel. Pero hindi nun kayang baguhin ang pagkatao mo na magnanakaw ka. It's so easy for me na ibigay sa mga pulis ang kopya ng CCTV footage na pumasok ka sa loob ng bahay ko. Galit na bulong nito. Sapat na yung motivation para kay Violet. Masama ang loob ng umiti siya sa sexing naglalakad habang nakahawak sa braso ng kanyang asawa na pinaglihi yata sa sama ng loob. Palaging nakasimangot at nananakot. Umupo sila sa VIP table, malapit sa birthday celebrant. Good evening, Alessandro. Nakangiti na bati ng matandang lalaki. Na-late ka ng dating. Kanina pa nagsisimula ang party. Good evening, Don Mirano. Happy 80th birthday. Seryoso na pagbati nito. Yes, today is my 80th birthday. I am so much happy kasi umabot ako sa ganitong edad. Maybe mabait ako kasi hindi pa ako kinukuha ni Lord. You know naman ha, maraming tao ang kinukuha ng maaga. Nakangiti na paliwanag ng matanda. Ang masamang damo na katulad mo ay mahirap talaga mamatay. Galit na sigaw ng isip ni Alessandro. Yeah, congratulations. May benefits na makukuha ka sa gobyerno. Formal na sagot nito. Thank you so much, but where's my gift? Wala kang ipinadala kahapon at wala kang dala ngayon? I already bought you a gift pero mamaya ko na ibibigay.
Makahulugan na sagot ni Alessandro at pinisilang kamay niya. Nakaramdam ng takot si Violet dahil iniisip niya na ibibigay siya nito sa matanda. Okay, you have a beautiful companion. Sino siya? Bago mong toy? Nakangisi na tanong ng matanda at uminom ito ng wine. She's not my toy. She's Violet Lucian. She's Violet Lucian. Tumigil si Alessandro sa pagsasalita nang magsalita ang MC. Tinawag si Don Mirano. Pumunta raw ito sa stage, magbibigay ng speech. Confident na tumayo ang matanda. Matikas na umakyat sa stage. Graceful na hinawakan ng mic at masayang nagsalita. Hello everyone. Good evening. Thank you so much sa pagdalo ninyo. I am happy na makita at makausap kayong lahat. Sobrang memorable sa akin ang gabing ito dahil after 5 years, nakasama ko na ulit si Alessandro Luciano, ang nag-iisang anak ng aking business partner na si Lucian. We all know na 5 taon nang wala ang kaibigan ko but the deal and promises is still present. Napagkasunduan namin noon na ipakasal sa tamang panahon ng aming anak. Now, I'm informing you all na ikakasal si Alessandro sa anak kong si Antonia. Pumalakpak ang ibang bisita. Napasinghap naman si Violet. Si Alessandro naman ay galit ng umisi. Alessandro, Antonia, samahan ninyo ako rito sa stage. Malambing na request ng matanda. Tumayo ang magandang dalaga na kulay pula ang buhok. Lumapit ito kay Alessandro at nakangiti na bumati. Sabay na tayo na pumunta sa stage? No, I can't. Give me a microphone. I have a very important announcement. Malakas na sagot ni Alessandro. Tumingin sa kanila ang mga bisita at nagmamadali na lumapit ang MC. Binigyan si Alessandro ng microphone. Hello everyone. I'm Alessandro Luciano, ang nag-iisang tagapagmana ng Luciano Empire. Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na I am legally married sa aking asawa na si Mrs. Violet Carpio Luciano. Siguro nga may kasunduan si Papa at Don Mirano na balang araw, magiging magbalaay sila. But I don't know about the deal. Never binanggit ng parents ko ang tungkol sa bagay na yon. Kaya nagpakasal ako sa babaeng mahal ko. Taas noo na paliwanag nito at hinalikan siya sa noo. Nanginginig sa galit na tinitigan sila ni Antonia. Si Don Mirano naman ay galit na bumaba sa stage. Lumapit sa kanila at niyakap si Antonia. Alessandro, fix this problem. Wala kang karapatan na ipahiya kami sa harapan ng maraming tao. Tell them na nagbibiro ka lang. Sabihin mo sa kanila na tuloy ang kasal. Galit na utos nito. I can't do that. I'm already married. Hindi ako interesado na magkaroon ng kabit. Magagalit ang asawa ko. In the first place, hindi mo sinabi sa akin ang mga plano mo kaya napahiya ka. I don't owe you any explanation. At wala akong obligasyon na sundin ang mga utos mo. Because I am not your puppet. Hindi mo ako tauhan. Hindi rin tayo magkaibigan. Ang parents ko ang best friend mo. But they are already dead 5 years ago. Mariin na sagot ni Alessandro. Hinahapon na umupo si Don Mirano. Gusto nitong magwala. Pero hindi pwede dahil nanunood ang mga bisita. Umiiyak na dinampot ni Antonia ang kopeta. Ibinuhos ang wine sa mukha ni Alessandro at hinampas ito ng kopeta. Galit na itinulak ni Violet ang babae at tiniinan niya ng panyo ang sugat ni Alessandro sa mukha. Nakita niya ang sabay-sabay na pagtayo ng kanilang mga bodyguard kaya hindi nakagalaw ang mga tauhan ni Don Mirano. Kinarga siya ni Alessandro palabas ng building. Gusto niyang bumaba pero matigas at malakas ang mga bisig nito. Pumasok sila sa Bugatti na si Oliver ang driver. Sana kalagay ang first aid kit mo. Gagamutin ko ang sugat mo. Nag-aalala na sabi niya. Nasa compartment. Kunin mo. Malamig na sagot nito. Kinuha niya ang first aid kit. Binasa ng alkohol ang bulak at dahan-dahan na ipinahid sa sugat. Aray! Nakangiwi na sigaw ng kanyang asawa. Masakit kasi makapal ang balbas mo. Pwede ko bang ahitin? Para madali ang paglilinis ng sugat mo. Malambing na tanong niya.
Nakapikit na tumango ito. Dahan-dahan na inahit niya ang balbas gamit ang blade. Napasinghap siya pagkatapos mag-ahit. Dahil lumabas ang kagapuhan ni Alessandro. Pangahan ang mukha nito, katulad ni Michelle Morone sa 365 Days. Are you in love to my handsome face? Nakasmirk na sagot nito at hinawakan ang baba niya. I admit na gwapo ka, pero hindi ako in love sa'yo. Kumakabog ang dibdib na sagot niya. Really? Subukan nga natin. Pilyong bulong ni Alessandro at bigla siyang hinalikan. Magaan ang halik. Sobrang ingat ang bawat galaw, pero nakakadarang. Amoy na amoy pa niya ang mabango nitong hininga. Kusang tumugon ang kanyang mga labi at gumalaw ang kanyang mga kamay, payakap sa batok ni Alessandro. Tama na, nandito na tayo. Binubuksan ang pinto na sabi ni Oliver. Dang, istorbo ka. Nakasimangot na sagot ni Alessandro at bumaba na ito bago siya ikinarga palabas ng Bugatti. Dumiretso sila sa kwarto na patay ang mga ilaw. Nakasuot ng damit na humiga sila sa kama. Ibabang parte lang ang nag-uusap. Mama! Malakas na ungol ni Alessandro. Nanaginip siya. Nakikita niya sa isip ang pagbagsak ng private plane na sinasakyan ng kanyang mga magulang. Bumalik na naman ang sakit ng kahapon. 10 araw bago natagpuan ang labi ng kanyang mga magulang sa malawak na lupain ng pamilya Mirano. Inimbitahan noon ni Don Mirano ang parents niya na pumunta sa bagong bili nitong rancho. Pinasundo sa private plane. Pero sumabog yon sa gitna ng gubat. Ang sabi ng mga eksperto, electric circuit daw ang dahilan pero hindi siya naniniwala. Dahil matagal nang interesado si Don Mirano sa Luciano Pawn Shop. Akala yata, makukuha ng ganun kadali ang kanilang kayamanan. Ipinasara niya agad ang pawn shop nang mamatay ang kanyang mga magulang. Nag-focus siya sa pagbibenta ng mga expensive cars at nagkaroon ng branch dito sa Pilipinas. Nagising si Violet dahil sa malakas na ungol ng kanyang asawa. Inaantok na tinapik niya ang pisngi nito, pero ayaw gumising. Kaya hinalikan niya sa labi. You're kissing me? Nakapikit na bulong nito. Yes, nananaginip ka. Nakapikit din na sagot niya. Thank you for waking me up. Malambing na bulong ni Alessandro at niyakap siya ng mahigpit. Natulog sila ulit. 9:00 na gumising si Violet. Si Alessandro naman ay tulog pa. Naghilamos siya at nagsipilyo. Pumunta siya sa kusina suot ang pantulog na damit. What are you doing? May hawak na tasa na tanong ni Amanda. Ipagluluto ko ng breakfast ang asawa ko. Ano bang favorite food niya? Malumanay na tanong niya. Mahilig sa Turkish food si boss. Turkish kasi ang papa niya. Malumanay na sagot ni Amanda. Pwede naman ako magluto ng Filipino food. Palagay ko, hindi niya tatanggihan ang pagkain na lulutuin ko. Bahala ka. Malumanay na sagot ni Amanda at iniwan siya sa kusina. Binuksan niya ang refrigerator. Inilabas niya ang nilagang baka, gulay, at iba pang sangkap. Nagsalang siya ng sinaing sa rice cooker bago niya niluto ang beef caldereta. Nagising si Alessandro dahil sa mabangong amoy ng ginisang bawang. Naghihinat na bumangon siya. Sumikdo ang kanyang dibdib nang hindi niya makita si Violet. Nakaboxer na tumakbo siya palabas ng kwarto. Pumunta siya sa kusina at nakasalubong niya si Violet na may dalang food tray na puno ng pagkain. Tumikwas ang kilay ni Violet at pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. So, normal lang pala sa'yo ang pagkain ng breakfast na walang damit? Masungit na tanong nito at nilampasan siya. No, ngayon ko lang ito ginawa kasi akala ko pinasok tayo ng mga tauhan ni Don Mirano. Iniisip ko na kinuha ka nila kaya wala ka sa loob ng kwarto kanina. Naglalakad na sagot niya. Malakas na hagikgik ni Violet. Nakakatawa ka, Sandro. Iniligtas mo ako na boxer ang suot. Wow, tinalo mo pa si Superman at Batman. Ano kaya itatawag ko sa'yo? Super boxer man? Nakangiti na tumalikod si Alessandro para hindi makita ng kanyang asawa na masaya siya. Tumahimik ka nga, Be. Hindi ako nagbibiro. Okay, fine. Tatahimik na.
Umupo ka rito sa kama. Isusurprise sana kita ng lunch and bed. Nagising ka naman agad. Sabay na tayo kumain? Malambing na sagot ni Violet. Umupo siya sa tabi ni Violet. Inamoy niya ang pagkain bago sumubo. Masarap ba? Kinakabahan na tanong ni Violet dahil hindi nagsasalita si Alessandro. Sige lang ang kain. Yes, masarap. Creamy at malambot ang karne. Ikaw na magluluto kapag wala tayong lakad. Tinutusok ang patatas sa sagot nito. Okay, ako ang magluluto. Anong gusto mong pagkain mamaya? Nothing. May lakad ako. Ihahatid kita sa parents mo. Doon ka muna magstay hanggat hindi pa ako bumabalik. Nagpupunas ng napkin na sagot ni Alessandro. Saan ka pupunta? Bakit hindi ako kasama? Curious na tanong niya. Importante ang lakad ko. Hindi kailangan ng babae. Mas safe ka sa bahay ng parents mo dahil maraming bodyguard na may iiwan doon. Tumatayo na sagot ni Alessandro. Okay, sinong kasama mo? Nagliligpit na tanong niya. Hindi niya mapigilang magtanong kasi iniisip niya na baka delikado ang lakad ng kanyang asawa. Si Oliver at ibang tauhan ko. Don't worry, uuwi ako ng ligtas para sa'yo. Malumanay na sagot ni Alessandro bago ito pumunta sa banyo. Dinala niya ang mga hugasan sa kusina. Inihanda ang damit at sapatos ng kanyang asawa. Tumalikod siya nang lumabas si Alessandro sa banyo na nakatapis ng tuwalya. Because she feel electrified tuwing nakikita niya ang kakisigan nito. V, paabot ng brief ko. Malambing na utos nito. Nakatalikod na iniabot niya ang brief. Tumitibok ng mabilis ang kanyang puso na para bang tatalon yun palabas ng kanyang dibdib. V, hindi ka na tumitingin sa akin? Sawa ka na agad sa pandesal ko? Nanunukso na tanong ni Alessandro at tumayo sa harapan niya. Damn, ang galing mong mga sar. Kitang-kita mo naman na naiilang ako. Tag-model ka pa talaga sa harapan ko. Nakairap na sagot niya. Natatawa nang umisi si Alessandro at binuhat siya papunta sa kama. Gusto ko ng masarap na baon bago umalis. Maharot na bulong nito. Hinalikan siya sa noo, talukap ng mga mata, ilong, at mga labi. Nakasimangot na dumungaw si Violet sa bintana. Masama ang loob niya kanina pang umaga. Dahil nagising siyang nahihilo at nasusuka. Pagsapit ng tanghali, hinahanap niya ang amoy at gwapong mukha ni Alessandro. Lintik na cravings to. Bakit asawa ko pa? Hindi ko nga alam kung saan siya pumunta. Hindi ko rin alam kung kailan siya uuwi. 2 buwan na siyang wala. Hindi man lang tumatawag sa akin. Mabuti pa ang mga tauhan niya alam kung saan siya pupunta. Nakakainis. Hindi ako importante sa kanya at sigurado ako na hindi niya ako mahal. Naiiyak na bulong niya. Violet, huwag kang umasa na mamahalin ka ni Alessandro. Dahil alam mo naman ang tunay na dahilan kung bakit kanya pinakasalan. Magpasalamat ka, hindi kanya ipinakulong. At iniahon niya sa kahirapan ng pamilya mo. Sapat na yung kabayaran sa pagpitas niya ng perlas ng silangan. Sapat na yung kabayaran sa pagpitas niya ng perlas ng silangan. Malumanay na paliwanag ng isip niya. Ano pa nga bang magagawa ko? Ano pa nga bang magagawa ko kundi magtiis? Nakakainis. May kabit yata ang asawa ko. Nakatagal ng 2 months na walang bembang. Nakasimangot na bulong niya. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib nang matanaw niya ang pagdating ng 5 expensive cars. Pumasok ang 2 sa garahe at 3 ay naiwan sa labas na nakabantay. Pinagmasdan niya ang paglabas ni Alessandro sa kotse. Tumingala ito. Nagtama ang kanilang mga mata. Kitang-kita niya ang pagkinang ng kulay hazelnut nitong mga mata nang kumaway siya at ngumiti. Excited na umalis siya sa bintana. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Stop running, V, baka madulas ka. Malumanay na sabi ni Alessandro, pero hindi siya nakinig. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo at dinamba ito ng mahigpit na yakap. I miss you so much. Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka ba pumunta? Siguro may babae ka kaya nakatagal ka ng 2 months na walang bembang. Madaldal na tanong niya at pinisil ang matangos itong ilong. I don't have time for women. Hindi ko sinabi sa'yo kung saan ako pupunta dahil ayoko na mag-alala ka. Malambing na sagot ni Alessandro at hinalikan siya sa noo.
Concern ka sa feelings ko. Pero hindi mo masabi ang salitang I miss you too? Oo nga pala. Hindi mo ako na-miss kasi kasal lang naman tayo sa papel. Galit na bulong niya. She don't know the reason kung bakit bigla siyang naging moody. Gusto niya itulak si Alessandro, pero hindi niya magawa. Dahil gustong-gusto niyang amuyin ang perfume nito at pisilin ang matangos itong ilong. I know you miss me kaya umuwi ako para pakalmahin ka. Mahinang bulong ni Alessandro at kinagat ang dulo ng tenga niya. Marami akong pasalubong. Bahala na kayo maganpak. Pakitabi ng mga pasalubong ko para kay Violet. Bakit? Saan ka pupunta? Aalis ka na naman? Samahan mo ako magbukas ng mga pasalubong mo. Malambing na pakiusap niya at hinalikan ito sa baba. Hindi ako aalis. Matutulog ako katabi ka. Pagod ako sa biyahe. Gusto kong magpahinga. Malumanay na sagot ni Alessandro at binuhat siya papunta sa kwarto. Ibinaba siya sa kama. Naghubad ng sapatos, relo, at panglakad na damit si Alessandro. Isinarado rin ito ang mga bintana at kurtina. Excited na pinanood niya ang bawat galaw ng kanyang asawa. Umunan siya sa malapad nitong dibdib nang humiga ito sa kanyang tabi. Hinawakan nito patingala ang kanyang baba at sinakop ang kanyang mga labi. Gumalaw ka, Vi. Malambing na utos nito. Namumungay ang mga mata na tumango siya at nagsimula na iparamdam ang kanyang pagmamahal na hindi niya kayang sabihin. Paulit-ulit na hinalikan ni Alessandro ang buhok ni Violet. Mahimbing na ang tulog nito na pagod sa paglalambing sa kanya. Last month, sobrang miss na miss niya si Violet. Pero hindi siya makauwi dahil busy siya makipag-negotiate kay Don Merano na huwag nitong pakialaman ang kanyang asawa at pinutol na rin niya ang kanilang ugnayan. Gusto sana niyang maghigante pero hindi na niya itinuloy dahil kay Violet. Madadamay ang pamilya nito at mas lalong lalaki ang problema. Kaya mas pinili niya na talikuran ang galit na kanyang nararamdaman. Plano niya na mamuhay ng tahimik kasama ang pamilya ng kanyang asawa para hindi na siya mag-isa ulit. He was alone, sad, angry and broken last 5 years ago. Pero nakakita siya ng pag-asa na makaalis sa kadiliman at kalungkutan nang masilayan niya ang problemado na mukha ni Violet. He realized na mas vulnerable ang buhay ng dalaga. Kailangan ito ng tulong at kalinga, kaya nagdesisyon siya na pakasalan ito para hindi mapariwara. Pinili niya si Violet dahil wala itong kayamanan, walang partido, at walang kakayahan na lokohin siya. Napaigtad siya nang sumubsob si Violet sa kanyang leeg at bumulong ito ng I love you. Ngumiti siya. Niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa at pumikit. Matutulog siya ng masaya. Nahihilo na dumilat si Violet. Madilim sa loob ng kwarto, pero damang-dama niya ang banayad na paghinga ni Alessandro. Umupo siya. At bababa na sana sa kama, pero hindi natuloy dahil yumakap sa bewang niya ang kanyang asawa. Where are you going? Inaantok na tanong nito. Sa banyo, iihi. Okay, wait. Mamaya ka bumaba. Bubuhayin kong ilaw. Malambing na sagot nito at tumayo. Nasisilaw na pumikit siya nang sumabog ang liwanag. I can't open my eyes. Lampshade ang buhayin mo para hindi masakit sa mata. Nakapikit na utos niya. Okay, Commander. Nakatayo na sagot ni Alessandro at pinatay ang ilaw. She smiled widely nang mabuhay ang lampshade at paulit-ulit na nag-echo sa puso niya ang salitang Commander. Oh my God, ang sweet ngayon ni Alessandro. Siguro, mahal na rin niya ako. Kinikilig na sigaw ng isip niya. Di akala ko ba iihi ka? Bakit hindi ka pa tumatayo? Nakatitig sa mukha niya na tanong nito. Yumuko siya nang makita niya ang best friend nito. Nagising na naman. Nagmamadali na bumaba siya ng kama. Ngunit napakapit siya bigla sa braso nito nang umikot ang kanyang paningin. Nahihilo siya na para bang matutumba. Niyakap siya agad ni Alessandro at kinandong. What's wrong? Masakit ba ulo mo? No. Umiiling na sagot niya. Nahihilo ako kanina pang umaga. Hindi pa nga ako kumakain kasi ikaw ang cravings ko. Hindi ka naman nakakabusog. Pambihira.
Ang weird ng panlasa mo ngayon ah. Tumatawa na sagot nito. For the first time, nakita niya itong ngumiti. Mas gwapo pala at nakakakilig. Ewan ko ba? Gusto ko kumain ng maasim at gustong-gusto ko ang amoy at ilong mo. Nakasubsob sa balikat na sagot niya. V, nag-mens ka na ba? Paanas na tanong ni Alessandro. Hindi pa. 2 months delayed na ang menstruation ko. Teka, iniisip mo ba na buntis ako? Kumakabog ang dibdib na tanong niya. Yep, maybe you're pregnant. Nakangiti na sagot nito. Siguro pero hindi ako sigurado. Umaasa na sagot niya. Okay, mamaya ka na umihi. Uutusan ko ang tauhan ko na bumili ng expensive pregnancy test para accurate ang result. Excited na sagot ni Alessandro. Hinalikan pa siya bago tinawagan ng tauhan. 10 minutes bago dumating ang pregnancy test. Kinarga siya ni Alessandro papunta sa banyo. Binigyan ng tabo at pinuksan ang pregnancy test. Ito na rin ang nagsawsaw sa ihi. Magkatabi na hinintay nila ang resulta. Yes, buntis ka. Magiging daddy na ako. Tuwang-tuwa na sigaw ni Alessandro nang magkaroon ng 2 guhit na pula ang pregnancy test. Magiging magulang na tayo. Pero, paano ang magiging setup natin? Ang sabi mo sa akin, panandalian lang ang kasal natin. Hihiwalayan mo ako pagkatapos ng problema mo kay Don Mirano. Nakatitig sa mga mata nito na tanong niya. Shh, I don't want a divorce. Sinabi ko ang bagay na yon para pumirma ka sa marriage contract. Yes, you are a thief. But I already forgive you. Alam ko na mabuti kang babae. Naligaw ka lang ng landas dahil sa kahirapan. I trusted you now, V. Umaasa ako na hindi mo sisirain ang tiwala ko. Dahil hindi ako naniniwala sa second chances. Mula sa puso na sagot ni Alessandro. Niyakap siya at hinalikan sa noo. Maraming salamat. Binigyan mo ako ng pagkakataon na magbago. Emosyonal na sagot niya at hinaplos niya ang gwapo nitong mukha. Don't cry. Maligo na tayo. Kakain tayo sa labas. Nakangiti na sagot nito. Magkahawak kamay na pumunta sila sa shower room. Sabay sila naligo. At magkasabay din nagbihis ng formal na damit. V, tanggapin mo itong black card. Regalo ko sa inyo ni baby. Para mabili mo lahat ng cravings mo. Malambing na sabi ni Alessandro at inilagay ang ATM card sa kamay niya. Pero nagdadalawang isip siya na tanggapin. Sigurado ka ba? Sobrang expensive ng regalo mo. Nakakahiya tanggapin kasi wala naman akong ambag sa kayamanan mo. Sus, huwag ka mag-inarte, V. Siyempre kailangan mo ng pera. Tanggapin mo na itong card para hindi kita parusahan. Nakangisi na sagot ni Alessandro at hinapit ang bewang niya. Nagbablush na kinuha niyang ATM card at itinulak ang kanyang asawa. Nagbablush na kinuha niyang ATM card at itinulak ang kanyang asawa. Tapos nagmamadali na lumabas siya ng kwarto kasi mauuwi na naman sa honeymoon ang kanilang usapan kapag tumanggi siya. Tumatawa na sinundan siya ni Alessandro. Naabutan siya sa living room. Nagpapaalam na aalis sa kanyang mga magulang. Magka-holding hands na lumabas sila ng bahay. Binuksan ng driver ang pinto ng Bugatti. Magkatabi na umupo sila sa passenger seat. Sa 5-star hotel sila pumunta. Nag-date sila roon. Nagdesisyon din si Alessandro na doon sila matulog. Maglalambing daw para kambal ang magiging anak nila. Daddy, habulin mo ko! Tumatakbo na sigaw ni Alonzo, ang 3 years old na panganay nilang anak. Malusog ito at bibo. Kamukhang kamukha ni Alessandro. Bilisan mo, Alonzo, maabutan na kita. Nakangiti na sagot ni Alessandro. Tumatakbo ito ng mabagal. Hinahayaan na makalayo ang kanilang anak. Sandro, tama na ang habulan, bukas naman. Masakit na sa balat ang sikat ng araw. Sandro, tama na ang habulan, bukas na naman. Masakit na sa balat ang sikat ng araw. Daddy, kargahin mo na si Alonzo at dalhin mo rito sa tabi ko. Pupunasan ko na ang pawis niyan at papalitan ko na rin ng damit. Nakahawak sa bewang na paliwanag ni Violet. Hindi siya nakikipaglaro sa kanyang mag-ama dahil buntis siya. Walang buwan na ang tiyan niya at malapit na siyang manganak. Sinundan agad ni Alessandro si Alonzo.
kasi hindi natupad ang pangarap nito na magkaroon ng anak na kambal. Sinundan agad ni Alessandro si Alonzo kasi hindi natupad ang pangarap nito na magkaroon ng anak na kambal. 4 na taon na silang nagsasama at maayos naman ang kanilang pamumuhay. Tumaas lalo ang sales ng Luciano Car Empire. May negosyo na rin ang papa niya, operator ng jeep. Medyo mabait na si Michelle at Andre. Malapit na sila magtapos ng kolehiyo. Masaya na rin ang mama niya kasi maayos na ang kanilang buhay. At hindi na rin ito manganganak dahil nagpalaygate na. Nakulong naman si Don Mirano dahil sa malawakang pagmimina sa bundok at hindi tamang pagpapasahod sa mga tao. Kapalaran na mismo ang gumawa ng paraan para mabigyan ng hustisya ang mga magulang ni Alessandro. V, ang bigat na ng anak natin. Big boy na talaga si Alonzo. Next year, papasok na siya sa school. Kumikinang ang mga mata na paliwanag ni Alessandro. Iniupo nito si Alonzo sa bench. Malaki na nga. Ang laki na rin ng tiyan ko. Panay na nga ang tigas eh. Malapit nang lumabas si baby. Pagkatapos kong mga anak, huwag mo nang susundan ha. Masakit mag-labor eh. Malambing na pakiusap niya. Okay, hindi ko na susundan. Pero mangangabayo pa rin ako. Kasi nangihina ang kabayo kapag hindi tumatakbo. Pilyo na sagot nito at hinimas ang tiyan niya. Sus, dumali ka na naman. I know na mayaman ka pero hindi tama na sunod-sunod ang anak natin. Kasi sa totoo lang, mahirap din magbuntis. Nakasimangot na sagot niya. Sorry na V, I love you. Huwag ka na ma-stress, masama sa'yo at kay baby. Malambing na sagot ni Alessandro. Hinalikan pa siya sa labi. Love, tama bang narinig ko? Sinabihan mo ako ng I love you? Naiiyak na tanong niya. Yes, I love you so much, Mrs. Violet Carpio Lozano. Nakatitig sa mga mata niya na sagot nito. Kailan pa? Kailan mo pa ako minahal? Naninikip ang dibdib na tanong niya. Nahihirapan siyang magsalita dahil sa tuwa. Matagal na. Matagal na kitang mahal. Wala akong ideal woman, V. But you came into my life. Plano ko lang noon na gamitin ka. Pero nagbago ang lahat nung malaman ko na berhen ka at hindi ka gold digger. Sabi ko sa sarili ko noon, you are the one kahit hindi ka mayaman. Honest na sagot ni Alessandro. Umiiyak na hinalikan niya ang kanyang asawa at sumandig siya sa malapad nitong dibdib. Salamat at mahal mo rin ako. Kasi 4 na taon na akong naghihintay. Araw-araw nagdadasal ako na sana sabihin mo rin ang salitang I love you. Ang slow movie. Medyo manhid ka rin. Araw-gabi ko na nga pinapadama sa iyo ang pagmamahal ko pero hindi mo pa rin alam. Tss, 2 na nga anak natin eh. Hinahaplos ang buhok niya na paliwanag ni Alessandro. Ibang klaseng pagmamahal naman kasi ang pinapadama mo. Nakausli ang nguso na sagot niya. Di ba nga may kasabihan tayo na action is louder than words? Tumatawa na pangangatwiran nito. Oo na, panalo ka na. Asikasuhin ko muna si Alonzo. Nakangiti na sagot niya. Yes po, Commander. Nakabungis-ngis na sagot ni Alessandro. Nakabungis-ngis na sagot ni Alessandro. Tumayo ito. Tumayo ito at nilapitan si Alonzo. Pinunasan ang pawis at pinalitan ng damit. Masalimuot ang unang pahina ng kanyang buhay. Pero binigyan siya ng pagkakataon na umunlad. Pinagyaman at pinahalagahan niya ang tiwala na ibinigay ng kanyang asawa. Kaya nagtagumpay siya, kasama ang buo niyang pamilya. Palagi nating tatandaan na importante ang tiwala, honesty, at paninindigan. Kaya huwag tayong manlalamang. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.